Yun, ang kasalanan ay dapat parusahan. Kaya nga ang kasalanan, sabi natin, ang kasalanan ay dapat parusahan. Kailangan niya ng habag. Yan. Doon po sa account po ng yung Pariseo at yung publikano doon sa Lucas chapter 18, verse 9 to 14, mga kapatid, yung nung nangusap po ang ating Panginoong Jesucristo sa talinghaga na mayroon pong dalawa na nanalangin. Ito po yung Pariseo at publikano o tax collector. At makikita natin dito yung tax collector na isang makasalanan, di ba? Siya po ay talagang nakatayo lamang sa malayo nung siya po ay nanalangin, hindi po siya dito sa harapan. Yung Pariseo nandito siya sa harapan nanalangin at itinataas niya ang kanyang sarili. Yan, di ba? Nagmamakataas siya sa harapan ng Panginoon. Pero yung tax collector nandun lamang sa siguro diyan sa pintuan lamang, nakatayo siya diyan, nanalangin siya, humingi siya ng habag ng Panginoon. Di ba? Siya po ay nakatayo lamang sa malayo, hindi makatingin sa langit. Sa kanyang pananalangin, talagang nakayuko siya dahil sa kanyang hiya na rin sa ating Panginoon, dahil na rin sa mga kasalanan na alam niya na ito'y kanyang nagawa, na kanyang ipinagsisisi sa harapan ng Panginoon. Dinadagukan ang dibdib, sinusuntok niya ang kanyang dibdib at nagsasabi, di ba? Sabi niya, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." Kaya nga, di ba, ang makasalanan, kailangan niya yung habag upang patawarin siya ng Panginoon. At yan po yung hiningi niya. At alam natin na siya po ay pinatawad. Pinatawad ang kanyang kasalanan. Makikita natin doon, mga kapatid. Di ba? Na ang Panginoon, naabag po ang Diyos sa kanya. Kaya nga umuwi siyang kinalulugdan ng Diyos. Ibig sabihin, nandun po yung kasagutan ng Panginoon. Nandun po yung kapatawaran ng Diyos. At in the same at ganoon din po kanyang habag, mga kapatid, pinatawad niya. Then, hindi lamang po yun, ang kasalanan ay nasa ilalim ng galit. Kailangan niya ng habag. Yan. Yung bansang Israel sa Habakkuk chapter 3 verse 2, mga kapatid, di ba, yung panalangin po ni Habakkuk, yung alalahanin ng mga ginawa ng Diyos, kumbaga, inaalala niya na ang Diyos ay napakabuti sa bansang Israel, na ang Diyos ay pinagpala ang Israel, gumawa ang Diyos ng kabutihan sa bansang Israel, tinutulungan niya ang bansang Israel, hindi niya pinapabayaan. Kumbaga, inaalala niya yung mga ginawa ng Diyos yan, sa bansang Israel, na kahit na ang Israel ay, alam naman natin, sila po ay pasaway, makasalanan, matigas ang ulo, pero nandun pa rin. Hilingin na maulit ang mga ginawa ng Diyos. Kumbaga, gusto niya na maulit kasi nandun po sila sa time na scattered sila, na nawawalan sila ng pag-asa, nandun sila sa panahon ng kahirapan, kabagabagan, pagkatakot, at yun na nga po, wala ng pag-asa. Gusto ni Habakkuk na maulit yung pagtulong ng Diyos. Yan, hilingin na maulit yung ginawa o yung mga kababalaghan ng ating Panginoon. Maging mahabagin ang Diyos kapag nagalit. Yan po yung isa na hiningi niya. Na kung saan hiningi po ni Habakkuk na patawarin sila ng Diyos, na wag na silang parusahan, na wag nang ipadama ng Diyos yung galit niya o puot niya sa kanila. Kumbaga, pawiin niya ito at palitan niya ito ng habag at awa para sa kanila. Na kung saan andun yung panalangin niya na ma-restore po sila muli, mga kapatid. Then, ang habag ay may kinalaman sa kaligtasan. Yan. Dahil sa habag ng Diyos, ang tao ay naligtas. Yan po tayo, mga kapatid. Iniligtas sila mula sa kapamakan at kahirapan. Doon po sa Isaiah 63 verse 9. Kita po natin yan. Tinubos tayo ng dugo ni Kristo sa Efeso 1 verse 6 to 7. Pinalaya tayo mula sa kadiliman sa Colossians chapter 1 verse 13. Then, ito ay nakabatay sa pagkabuhay muli ni Kristo. Ito ay nagdudulot ng buhay na pag-asa, mga kapatid. Then yung last na tinalakay natin, ang habag ay may kinalaman sa gawain ng Diyos.
Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2, mga kapatid, tinawag sa paglilingkod sa Diyos. Yan, tinawag upang talikuran ng mga masamang gawain. Tinawag upang mangaral ng katotohanan. At diyan po tayo nagtapos, mga kapatid. Ngayon, darako na po tayo sa ikalawa. Yung una, kahabagan ng Panginoon. Pangalawa, na katangian ng Diyos na makikita po natin at mababasa natin dito sa ating teksto, mga kapatid. Dito pa rin po sa 4, sabi niya, di ba? Yung una, subalit, napakasaganang habag ng Diyos at napakadakila. Yan. Take note, ito yung ikalawa. Napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Kaya ikalawa po, natatalakay natin yung pag-ibig ng Diyos. Isa po sa katangian ng Diyos, mapagmahal. God is love. Di po ba? Alam natin. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi po tayo yung unang umibig sa Diyos. Baliktad po. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. At dahil sa pagmamahal ng Diyos, tayo ngayon ay nandito, tayo ngayon ay tayo dahil sa Kanya. At naranasan natin yan, mga kapatid, at patuloy natin nararanasan. Kaya yan po yung tatalakayin natin. Kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay. Yan, ano kayang binibigay niya? Ibinibigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Amen. Di po ba alam natin, mga kapatid, atin lamang pong re-reviewin na kung saan, paano ba ipinakita ng Diyos? Di ba? Paano niya ba ipinakita ang kanyang pagmamahal? Una po dito, makikita po natin, di ba, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Doon po sa John 3:16, doon po makikita po natin, mga kapatid, na ang Diyos na talagang mahal na mahal tayo. Bakit? Bakit niya ibinigay ang kanyang anak? Anong rason, mga kapatid? Bakit niya isinugo? Bakit niya ibinigay sa atin? Ano ba yung layunin ng Diyos? Alam natin, mga kapatid, na noon pa lamang ang tao, di ba, tayo po ay nagkasala at nalalitay sa atin ang kasalanan, nature natin ang kasalanan, at alam natin na ang kaparusahan ng kasalanan, kamatayan, na kung saan ito yung walang hanggang pagkahiwalay sa ating Panginoon. At alam natin na lahat tayo ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Tayo rin po sa kanyang mga salita sa Roma 3:23 and Roma 6:23 na kung saan makikita natin doon na ang tao hopeless, walang kapag-apag-asa. At ang tao sigurado na doon po talaga siya sa kaparusahan o pagkahiwalay sa Diyos ng walang hanggan. Nakita yun ng Diyos at alam ng Diyos na walang makapagliligtas sa tao maliban sa kanyang anak, na kung saan, yun nga po, ibinigay niya nga po ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. Anong sabi sa John 3:16? Di ba? Anong sabi niya? Sino po nakaka-memorize dyan? Tumayo po tayo, itayo nyo na po at sambitin ninyo. Ano po sabi sa John 3:16? Tagalog, Ilocano, English, ano man lingwahe yan, basta memorize ninyo. Yeah, di ba? Napakaliwanag doon. Gayon na lamang, sabi niya. Tagalog na lang natin. Yan, para mas maintindihan natin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Wow! Ano yung tinutukoy ng Panginoon na sanlibutan dito? Ayan, literal ba na itong mundo natin, na ginagalawan natin? Hindi po, mga kapatid. Ang tinutukoy niya na sanlibutan dito ay tayo, ikaw at ako, at lahat ng tao na nabubuhay sa mundong ito. Anumang lahi yan, mga kapatid, Amerikano man, Negro man, Filipino, Korean, Chinese, Japanese, Canadian, anuman klase ng tao, kabilang doon sa sinabi niya dito, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kumbaga talagang mahal na mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang linikha, mga kapatid. Mahal na mahal ng Diyos. Tayo lamang yung binigyan niya ng second chance eh. Alam niyo ba yon? Amuyo ka di nga, si tayo lang itinikan na iti may kadwang at chance. Tignan natin, di ba yung mga anghel, nung sila po ay nagkasala, may second chance ba sila? Wala. Sila po ay talagang nahulog, di ba? Pinalayas sa langit. Pero tayo po, mga kapatid, makikita natin dito,
na kahit na napakasama natin, alalahanin natin, doon pa lamang sa panahon ni Noe, di ba? Ang tao ay napakasama na. Gusto nga ng Diyos noon na talagang lipulin niya na ang tao, pero binigyan niya nga ng chance. Kasi mayroon pa naman si Noe at ang kanyang mga anak, at ang mga asawa ng kanyang mga anak, at ang kanyang asawa na righteous, na pwedeng paggalingan pa ng mga tao o salinlahi, mga kapatid. At makikita natin doon pa lamang ipinakita na ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Hindi niya ipinahintulot na lipulin niya ang lahat ng tao sa mundo. Si Noe, at ang kanyang 3 anak, manugang sa mga asawa nila, at ang kanyang asawa, ilan ba sila lahat na naligtas noon? Manudamin kakabsat nga naligtas. Sino nakakaalam? Ilan po sila na tao na naligtas? Tao 8. Yan, sabi ni Brother Roger. Siyempre naman, kasi may asawa pa si Noe. Ganun din si Ham, Japet, and yung isang Shem. Kalipatak yung may isa na. Shem, Ham, Japet. So, dayayin kabsat. Kuhay talayang nan. Di ba? Doon pa lamang makikita natin. Hanggang ngayon, mga kapatid, hanggang sa paulit-ulit, di ba? Alam natin na ang kasaysayan ng tao, paulit-ulit lamang ang kanilang ginagawa. May mga righteous, di ba? May mga makasalanan, may mga panahon na, di ba? Ganun na rin po sa mga Israel noon, yung mga hari-hari. Di ba? May mga panahon na may haring righteous. May panahon na yung hari ay wicked. Ganun at ganun pa rin. Hanggang ngayon talagang may mga mabubuti, may mga masasama, hindi talaga maiiwasan yan. Pero makikita po natin, mga kapatid, isa po sa katotohanan, mahal ng Diyos ang tao. Dito pa lamang sa ating teksto, ipinapakita dito na talagang, di ba, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya. Wow. Ito yung katubusan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Na si Jesucristo, di ba? At kung sino man, sabi niya doon, ang manampalataya, di ba? Hindi siya mapahamak. Bagkos mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, doon sa kaparusahan, doon sa yung destinasyon dapat ng tao, pinawi ng ating Panginoon. Pinawi ni Kristo. Siya yung naging katubusan para ang tao ay hindi na siya mapunta doon, maparusaan doon ng panghabang buhay na hindi niya makakasama ang Diyos. Kaya nga salamat sa pagmamahal ng Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal, tulad ng sinabi ko kanina, nandito ka, nandito ako, tayo ay tayo ngayon. Mayroon tayong pagkatakot sa Diyos, naglilingkod tayo sa Diyos. At ang pinakamahalaga, mayroon tayong relasyon sa Diyos. Alam natin na ang Diyos ay kumikilos sa atin. Alam natin na ang Diyos ay napakabuti, napakadakila. Alam natin na ang Diyos hindi tayo pinapabayaan, tinutulungan tayo. Pag mayroon tayong mga problema, nandyan siya na siyang umaagapay, tumutulong sa atin, nagbibigay sa atin ng lakas na harapin at pagtagumpayan ang mga bagay na yan. Kaya nga napaka-blessed natin na mga Kristiyano na mayroon pong personal na relasyon sa Diyos. Kasi kung mayroon kang personal na relasyon sa ating Panginoon, ibig sabihin, nakaugnay ka sa Kanya. Di ba? Mayroon kang intimate na relationship sa Kanya. Ibig sabihin, kung mayroon kang personal, yung mag-asawa, di ba? Nasasabi mo yung problema mo. Nagdadamayan kayo, nagtutulungan kayo, ganon. Kumbaga, ang Diyos, alam mo na hindi Kanya pababayaan. Alam mo na protektado ka sa Diyos at alam mo na hindi Kanya iiwan at ibibigay niya ang iyong mga pangailangan. Kaya nga, napakasagana po yung pagmamahal ng Diyos. Ibinigay niya ng kumbaga, ibinigay niya ng regalo ang kanyang anak na walang kapalit, di ba? Kusa niyang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa ikapagpapatawad at ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Siya ang humako ng ating mga kasalanan. Kaya nga naipako siya sa krus, mga kapatid. Alam natin yung naging sakripisyo ni Kristo. Ginawa niya, tinupad niya yung utos ng kanyang ama. Nagsakripisyo siya. Yan, hindi siya talagang buong puso rin
na sinunod ng ating Panginoong Sukristo at buong puso niya rin ipinadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Diba? Sabi pa niya sa Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo, alang-alang sa atin. Diba? Makikita natin doon. Ano pa sabi niya sa Roma 5:8? Paano po ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal? Sabi niya, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay. Di ba? Hindi na lang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. Namatay pa, inayaan niya pa na mamatay. Si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Pero hindi po naman natiling patay ang ating Panginoon. Siya po ay muling nabuhay. At alam natin yan. Para dulutan tayo ng pag-asa na ang tao, pag namatay, ay may buhay na walang hanggan. Pag namatay ay muling mabubuhay. Then, ano pang sabi niya dito? Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Yeah. Ang pag-ibig ng Diyos ay naghahandog, mga kapatid. At alam natin, si Kristo ay handog sa ikapagpapatawad ng mga makasalanan. Sa unang 1:2 verse 2. Unang 1:2 verse 2. Sabi niya dito, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Yun nga po, batay po sa kanyang ginawa, mga kapatid, batay po sa kanyang pagsasakripisyo, yan, na kung saan siya po ay naipako sa krus, di ba? Mula sa kanyang pagkapako sa krus, alam natin, mga kapatid, na yun na po, siya na po yung naging handog doon, siya na po yung naging hain doon sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yan po yung ginawa ni Kristo sa atin. Yan po yung klase na pagmamahal ng ating Panginoon. Siya yung naging handog para tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi po na may katanungan nga sa atin eh. Tayo nga po, kaya din pa natin ihandog ang ating sarili? Yeah. Para sa iba? Yan. Kaya tayo magkadingay, handog? Yeah. Ang ating mga sarili para sa iba? Tayo lamang po yung makakasagot niyan. Yan. Si Kristo ay handog sa pagpapatawad ng mga makasalanan. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Yan, para sa iglesia. Hindi lamang po sa mga makasalanan, even sa mga iglesia o tayo po, mga kapatid. Ang tinutukoy ay sa Efeso 5:25. Tignan natin. Dito po sa Efeso 5:25. Yan. Ito po yung mga tagubilin ni Apostol Pablo. Tagubilin sa mga mag-asawa, pero yan nalintulan niya po dito. Sabi niya sa 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya, sabi niya dito. Inalintulan niya yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, mga kapatid. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Imagine, tayo po yun, mga kapatid. Alam natin na ang ating Panginoon, nagsakripisyo po siya para lamang maitatag po. Para lamang po tayo, para lamang maipagpatuloy po ang gawain niya. Siya po yung una, mga kapatid, na siya pong pasimula ng iglesyang ito. Siya pong pasimula ng ating pong pananampalataya, mga kapatid. Kung siya ang pasimula, dapat ipagpatuloy po natin. Kung siya ay nagsakripisyo, kung siya ay naghandog, para tayo po ay patuloy, di ba? Na manindigan sa ating pananampalataya sa Kanya, dapat huwag tayong paapekto, mga kapatid. Huwag tayong patalo sa kaaway, mga kapatid. Alalahanin po natin yung mga sakripisyo ng ating Panginoong Sukristo, na kung saan siya po yung nagsakripisyo para tayo po ngayon ay tayo. Yan. Kung hindi po niya ginawa yung pagsasakripisyo, kung hindi po niya inialay ang kanyang sarili, kung hindi po siya namatay sa krus, kung hindi po bumuhos ang kanyang dugo mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan, hindi po sana tayo ligtas ngayon, mga kapatid. Walang saysay. Sana ang ating ginagawa, di ba? Walang saysay ang ating mga pagsasakripisyo, yung ating pagpunta dito sa iglesia o sa church upang sambahin siya kung walang pagsasakripisyo o wala siyang ginawa, mga kapatid.
Ibig sabihin, siya mismo nagsakripisyo at ganoon din sa atin, mga kapatid. Sabi nga niya sa Biblia, di ba, tayo po ay nakikihati lamang sa mga hirap niya. Sabi nga niya sa 1 Peter 4:12 and 13, pag dumaranas po sa atin o nakakaranas tayo ng mga pagsubok, huwag natin sabihin na tayo lamang po yung nakakaranas niyan o kaya pinaparusahan tayo. Sabi niya dito, 4:12 and hanggang 13, mga kapatid. 1 Peter 4:12 and 13. Tignan natin, mga minamalwag ninyong pagtaka na tituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong di naranas. Tulad ni Kristo noon, mga kapatid. Di ba, malaking pagsubok. Pero napagtagumpayan niya yon. Sa halip, sabi niya, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang iyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilahan pag dumating yung panahon na siya ay makakasama na po natin. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po lingid, di ba? Hindi po tayo exempted sa mga pagsubok o sa mga problema sa buhay. Kumbaga, makakaranas po tayo ng mga bagay na yan tulad ng kanyang naranasan noon. Nagsakripisyo nga siya Hinihandog nga niya ang kanyang sarili. Tayo kung minsan mayroon lang kunting problema, hindi na tayo nakaka-attend sa church. Di ba? Mayroon lang tayong problema, hindi na tayo nakakapanalangin. Apektado lahat. Apektado yung relasyon natin sa Diyos, pero wag po sana ganon, mga kapatid. Alalahanin natin yung ginawa ni Kristo. Dapat maging matatag tayo, maging malakas tayo, at patuloy tayo nawa sa ating paglago, sa ating pong spiritual na pamumuhay. Yan, balik tayo, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Hallelujah. Then, pangatlo na pagpapakita niya ng kanyang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay nagliligtas. Hallelujah. Iniligtas tayo mula sa kapamakan. Diba? Doon pa rin sa John 3:16 na kung saan yung kapamakan na tinutukoy dito ay doon po sa kaparusahan. Sa walang hanggang pagkaiwalay natin sa Diyos doon sa imperno, mga kapatid, na kung saan nandun na po yung mga kampon ni Satanas at yung mga taong hindi naglingkod sa Diyos, na kung saan nandun sa po sila nagdurusa. Di ba? Kaya nga tayo po, habang tayo ay nabubuhay, patuloy tayo na maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Huwag na nating asamin, nasain na tumalikod pa sa Diyos. Kasi kung tayo po ay tatalikod sa Diyos, tiyak ang ating kaparusahan. Tiyak na tayo po ay mapapahamak, mga kapatid. Ado dagi kasya gamin So nga paalala po ito sa atin, mga kapatid, na hindi ibig sabihin na Kristiyano ka ngayon, matatag ka ngayon, ay talagang consistent na yan, mga kapatid. Darating at darating yung panahon na masusubok tayo. Kasi hindi di tayo exempted sa mga pagsubok, mga kapatid, na kahit na, di ba, maraming mga ganyan Maraming mga matatatag noon. Yan, paalala lamang po warning sa atin. Maraming matatatag ang pananampalataya noon. Pero, ang nakakalungkot, nasaan na sila ngayon? Di ba? Nasaan nang iba? Marami, sabi nga, lagi sabi ni Pastor, lalong-lalo sa mga kabataan noon, prison worship, di ba? Talagang napaka-aktibo, lundag ng lundag, palakpak ng palakpak, sayaw ng sayaw, talagang lumuluha, na kung saan sinasabi na kahit ibala sila ng kanyon, nung dumating yung matinding pagsubok sa kanila, nasaan yung paglundag, pagsayaw, pagpalakpak, pagluha. Di ba? Kaya nga sa atin na nandito ngayon, mga kapatid, muli napaalala sa atin, kung gusto natin na tayo po ay hindi po mapahamak, di ba? At gusto natin na manatili tayo sa pagmamahal ng Diyos, na kung saan ang pagmamahal na yan ay nagliligtas sa atin, nagligtas sa atin, at patuloy na nagliligtas sa atin sa kapamakan, patuloy lang tayong kumapit sa Kanya. Lamang po di ba? Patuloy lamang tayong lumapit, manalig, maniwala at magtiwala sa Kanya, mga kapatid. Upang sa ganun, yung kapamakan ay hindi natin maranasan. Ang kapamakan ay hindi natin, di ba, maranasan sa ating mga buhay. Anong mangyayari
kung tayo ay matatag sa Diyos, siyempre, lagi po tayo magtatagumpay. Ang Kristiyanong tinuringan, ang Kristiyanong matatag, laging nagtatagumpay, mga kapatid. Laging nagtatagumpay sa lahat ng hamon ng kanyang buhay, sa lahat ng problema ng kanyang buhay. Ano man ang dumating, nakatayo pa rin siya. Ganyan ang tunay na Kristiyano. Pero nagijay balat sibuyas, kung natay kakabsat, nga Kristiyano, yung mga kunwaring Kristiyano lamang, kunting pagsubok sigurado. Parang yung talinghaga ng naasikan, o yung mag-aasik, o yung farmer, di ba? May nalaglag sa batuan, sa Diyos, na kung saan, pumupunta sila sa church, nakikinig sila sa salita ng Diyos. Pero ang katotohanan, nakikinig nga sila, dito, lumalabas naman doon. Mayroon naman yung ipinasok sa puso, pero dahil hindi matatag ang pundasyon, o na pag dumating yung problema, nakakalimutan nila kaagad, kasi hindi namumungay eh. At mayroon yung kwan na talagang wala, inaagaw ng kaaway. Pero yung butil na nalaglag sa matabang lupa, mga kapatid, na kung saan ito po ay tumubo, lumago, namunga na 10-10, 30, 60, 100, di ba? Makikita natin doon na ang Kristiyano talaga, ang tunay na Kristiyano, lumalago, namumunga, at nakikita sa buhay niya. Yan, nakikita talaga sa isang Kristiyano na talaga siya ay anak ng Diyos. Amen. Nagiging ilaw at asin siya. Kaya nga sabi niya, iniililigtas tayo mula sa kapamakan, na kahit darating po yung mga kapamakan sa ating mga buhay, kasi nga alam natin na mahal tayo ng Diyos at alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Alalahanin po natin na ang kanyang mga anak ay hindi mapapahamak. Di ba? Ililigtas kita, tutulungan. Anong sabi niya sa Isaiah 41 verse 10? Di ba? Napakaganda yung pangako ng Diyos. Dito po sa aklat ni Isaiah 41:10. Alam natin na ito'y address sa mga Israelita, pero hindi lamang po sa kanila, kundi ito po ay na-address na rin po sa atin, encouragement na rin po sa atin. Di ba? Sabi dito ng ating Panginoon, ako isa sa iyo. Sabi niya, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man, di ba? Di ka dapat mangamba kanino man. Yan. Palalakasin kita at tutulungan, di ba? Sabi niya, iingatan at ililigtas. Kaya nga, hindi mo mararanasan ng kapamakan hanggat ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran. At hanggat ikay tapat sa ating Panginoon. Mararanasan mo na hindi kanya pababayaan, kapatid. Sabi pa niya dito, inililigtas tayo mula sa kaparusahan. Yan. Sa John 3:17 and 18. Tingnan natin dito, mga kapatid. Dito kasi yung teksto natin. Supporting text natin. Sa John 3 verse 17 and 18. Ano ba yung kapamakan na tinutukoy dito? Sabi niya, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan. Sabi niya, ang sanlibutan. Kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen. Hindi niya binigay ang kanyang anak, sabi niya dito, upang hatulan, kundi iligtas niya ang sanlibutan o ang tao na kanyang mga iniibig. Then sabi niya dito, hindi inatulang maparusahan, sabi niya, ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Tayo yon. Ngunit inatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Yun po yung talagang nahatulan. Yung mga hindi po nananampalataya, yung matigas ang ulo, na kahit na paulit-ulit mong sinasabi ang salita ng Diyos, patuloy mo siyang winawarningan, nire-rebuke at pinagsasabihan sa salita ng Diyos, hindi niya ito dinidinig, mga kapatid, sila po yung talagang mapapahamak at mapaparusahan.
Pero ang talagang, mga kapatid, tayo po, hindi niya tayo inaayaang maparusahan, lalong-lalo na tayo na kanyang mga anak. Iniligtas tayo mula sa kaparusahan. Yan po ang dapat nating isaisip. Kaparusahan sa kasalanan, yan. Kaparusahan na kung saan yung parusang ito sa mga hindi mananampalataya, alam natin. Di ba? Tiyak doon po sa naglalagablab na apoy. Then, hindi lamang po yun. Iniligtas tayo mula sa puot ng Diyos. Hallelujah. Sa 36 naman, dito pa rin po sa John 3, verse 36, dito sa last verse ng John 3. Sabi niya dito, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Yan. Ang mga nananalig, sabi niya, tayo po ito, mga kapatid. May buhay na walang hanggan. Ngunit, sabi niya dito, ang hindi tumatalima sa sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, sabi niya. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Yan, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Sabi nga nila, ang masamang damo daw ay mahirap mamatay. Pero hindi po, mga kapatid. Hindi totoo yun. Nang masamang damo ay mahirap mamatay. Yan nga yung kinapupuutan ng Diyos, di ba? Mananatili, sabi niya dito, ang puot ng Diyos, yung mga hindi tumatalima, ibig sabihin, bilang na ang araw ng mga yon. Minawarningan na lang sila ng Diyos, binibilangan na lang sila ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga sabi dito, tayo po na nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Pero yung mga hindi po tumatalima sa anak, sabi dito, ay nananatili sa kanila ang puot ng Diyos. Napaka-blessed natin. Nandun pa rin tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Di ba? Nabubuhay tayo sa pag-ibig. Yung una, habag at pag-ibig ng Diyos. Na kung wala na po yan, mga kapatid, sa atin ay no awan daytan kakabsat, hindi ka mulaang na niya ti mapasamakan kada tayo. No awan diya ayat, diya habag, ayat niya po Diyos kada tayo na Lamon, di ba? Wala, kawawa siguro tayong lahat. Sigurado doon sana tayo lahat sa naglalagablab na apoy. Pero napakaganda po yung sinabi niya. Di ba? Inililigtas tayo sa puot ng Diyos. Inililigtas tayo para makatanggap ng buhay na walang hanggan. Di ba? John 3:16 and 36. Inililigtas tayo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na dapat hindi po sinasayang ng lahat, di ba? Yan na po ibinigay sa atin na regalo ng ating Panginoon. Kasiguraduhan ng ating pong paglilingkod, ating pong relasyon sa Diyos, mga kapatid, ating pong pananampalataya sa Kanya, di ba? Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Bakit sasayangin mo pa? Kunting problema lang, tatalikod ka na. Kunting problema lang, sisisihin mo na ang Diyos. Kunting problema lang, ayaw mo na. Ikinukumpara mo yung napakalimitadong panahon na yan kumpara sa unlimited. Di ba? Apay nga kasya niya. Di tayo makita dahil nga nagsayaat nga masakbayan kuma iti biyag ti tunggal may sa kada tayo. Dahil tati mamimiss ko at dagiti namati di ngim tatawanan. Kabsat. Ato kami dagi kasya, di mo? Yan po yung talagang hindi nila, na-miss na nila, mga kapatid. Kumbaga, nakalimutan nila, nilimot nila, o kaya binaliwala nila. Pero ito po'y paalala sa atin. Huwag natin ikumpara yung limitadong karanasan natin o naranasan natin. Oo, nagtitiis tayo. Oo, may mga problema tayo, naghihirap tayo. Yan. Pero mga kapatid, alalahanin natin. Buhay na walang hanggan ang tinutukoy dito. Ang pinag-uusapan dito, ang napakahalaga at pinakamahalaga, napaka-importante na makamtan natin, matanggap natin kung tayo po ay mananatiling tapat sa Diyos. Ang mga natiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Bakit? Kaya nga, sermon, kada tayo, paalala kada tayo, kabsat, santay ko mga isukat dayta, gapulaang, dagiti baset nga problema. Gapulang dagiti bagyo ti biyag, sitwasyon ti biyag, kakulangan.
Gapula ang sanda ka nga pinansin niya. Sanda ka nga in-appreciate. Sanda ka nga panpansinan. Halimbawa, dito church, dadagi jay naramid mo, dadagi jay banbanag nga kwa. Di daman makita dagita nga sakripisyo ngem ni Apo Dios, makikita na amin dagita kabsat. Saan ka kung mga paapekto? Ibin dagit kada tayo, kabsat nga membro kada tayo nga kakabsat iti Apo. Nga daman dagiti san halimbawa, mutang iti kabsat mo ken ka kadim na pagustuhan kaday nga mutang na pasaktan kalangay kuha kabsat. Halimbawa kasi lang damo dagiti kasi nga sitwasyon kaday ket madinan. Ang matangag gimong kadakwan. Saan ko mga kasjay? Di ba? Saan? Saan tayo nga isukat? Kakabsat dahi jay masakbayan tayo nga nagsayat launay. Nga biyag ngagnanayon. Nga awanon, nga puluson kakabsat dahi rigat. Di ba? Wala na po yung hirap dito sa mundo. Alam natin na ang mundong ito ay punong-puno ng hirap. Punong-puno ng inagpis. Soro talaga. Talagang maghihirap tayo, mga kapatid. Parte na po yan ng ating pananampalataya sa Diyos. Dahil sabi nga niya dito, nakikihati lamang tayo sa mga hirap ni Kristo. Si Kristo nga mismo nakaranas ng pagsubok sa buhay. Mas matindi nga Kasi buhay niya yung naging kapalit doon sa pagsubok na yon, di ba? Matinding sakripisyo yon. Tayo nga, nakurot ka lang kunti, nasugatan ka lang kunti, nadapa ka lang, nabaliktad ka lang, nyaman, paspas, awanan, madimon. Hindi ka na, ayaw mo nang bumangon, ayaw mo nang tumayo, ayaw mo nang magpatuloy. Mga kapatid, alalahanin mo, napakaganda yung plano ng Diyos sa atin. Napakaganda yung layunin ng Diyos sa atin, na kanyang mga linigtas, na kanyang mga nilalang, na kanyang mga tinubos mula doon sa kaparusahan. Alalahanin po natin yung sakripisyo niya. Patuloy natin na alalahanin po yan upang sa ganon, anumang mga pagsubok ay hindi po yan mag-aapekto sa ating pananampalataya sa Diyos. Diba? Sabi niya, ililigtas tayo para makatanggap ng buhay na walang hanggan. Dapat yan po yung panghawakan natin na mga napangako ng Diyos na abang tayo po ay naglilingkod sa Kanya, alam natin, makakamtan natin yan. Then, ang pag-ibig ng Diyos ay namimili ng may layunin. Sabi niya, ikaapat dito na pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon. Sabi niya dito, ang pag-ibig ng Diyos ay namimili ng may layunin. Yan. Ano kaya yung mga layunin ng Panginoon? Pinili niya tayo para maging kanyang anak. Praise the Lord. Namimili na may layunin. Kumbaga, imagine dito po sa Efeso chapter 1, mga kapatid, tignan natin. Hindi man naisip, mga kapatid, na buhat sa ating pagkabata, nandun pa lamang siguro tayo sa sinapupunan, o kaya pinaplano pa lamang tayong gawin, o kaya naman, mga kapatid, noon pa lamang ay pinili na tayo ng Diyos. Tingnan natin dito po sa Efeso chapter 1, verse 4 and 5. Napakaganda po yung sinabi dito. At sa atin ngang, diba sabi niya dito, at sa ating ngang pakikipag-isa, ito, yan yung condition dito, pakikipag-isang ito, hinirang niya na tayo, sabi niya dito, bago pa nilikha ang sanlibutan. Ibig sabihin, alam na ng Diyos. Ayan. Wow, napakaganda po. Hinirang niya na tayo, di ba? Sabi niya dito. Bago pa nilikha ang sanlibutan, upang, sabi niya, mayroon pang kwan dito, condition, upang maging, ano ba sabi niya dito? Banal. At walang kapintasan sa harapan niya. Banal at walang kapintasan, namimili na may layunin. Sabi niya dito, banal at walang kapintasan. Ibig sabihin, ang tanong, naipapakita kaya natin yung kabanalan at walang kapintasan sa Diyos? Yan. Nagiging banal ba tayo at walang kapintasan sa harapan ng Diyos, mga kapatid? Si tayo lang siguro tayo makasumbat dahil niya, individual, kakabsat. Dikmut ammo, dagiti mapaspasama kada kayo, iti manipod Lunes hanggang na Sabado niya. Di ko lang alam kung ano yung ginagawa natin mula Lunes hanggang
Sabado. Pero makikita natin dito, pinili, sabi niya, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig, ayan, tignan natin dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga, sabi niya, upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Purihin pang Panginoon. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Layunin at kalooban. Kaya nga napaka-blessed natin mga kapatid. Blessed tayo, hindi lucky hindi swerte. Blessed. Pinagpala tayo. Pinagpala ka. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pinagpala ka kapatid. Hinirang ka. Diba? Hinirang ka. Ginawa ka niyang anak. Wow. Pinili ka niya na may layunin. Maging banal. At walang kapintasan. Ibig sabihin, presentable tayo sa Diyos. Kasiya-siya tayo sa Diyos. Diba? Nalulugod ang Diyos sa atin, mga kapatid. Naka-smile nga ang Diyos sa atin Lalong-lalo na ngayon, andito tayo. Wow. Nalulugod ang Diyos. Nakikita niya ang kanyang mga anak, nagtipon-tipon, nagkakaisa upang parangalan siya. Amen. Wow. Kaya nga, ngayon pa lamang, napapangiti na po natin ang Diyos. Tuwang-tuwa ang Diyos sa ating ginagawa. Kaya nga, sabi niya dito kasi banal tayo, wala tayong kapintasan. Sabi niya dito, para may harap tayo sa Kanya. Di ba? Kaya nga nalulugot ang Diyos sa atin, mga kapatid. Pinili niya tayo para parangalan ang Kanyang kalwalhatian. Sa 12, sabi niya dito, yan. Kaming mga unang umasa kay Kristo na lalong ikadadakilan niya, sabi niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa iyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa atin, mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Diba? Kaming mga unang umasa kay Kristo na lalong ikadadakila niya. Tayo po yun, mga kapatid. Pinili niya tayo para parangalan ang Kanyang kalwalhatian. Tayo po, mga kapatid, ang nakakagawa ng mga bagay na yan. Napaparangalan po ang Diyos sa ating mga ginagawa. Kaya nga, hindi po walang saysay ang ating mga ginagawa. Yung punta natin dito, mga kapatid, yung pagtatas natin ng ating kamay, yung pagpalakpak, pagsayaw natin, pag-aawit natin, yung pag-upo natin, pakikinig ng Kanyang salita, diba? Respeto sa Diyos, pagpapakita na talagang may takot. Kaya nga, mga kapatid, hindi sayang ang ating mga ginagawa. Walang sayang sa Diyos kung ganito. Even lalong-lalo na, mga kapatid, yung mga ginagawa natin, yung mga activities natin. Dagdag pa natin yung mga prayer meeting po natin, Bible studies, lahat ng yan, parangal sa Diyos. Karangalan yan ng Diyos, mga kapatid. Naluluwalhati ang Panginoon. Hallelujah. Then ang pag-ibig, yan. Ito po yung ikalama, yung last na pagpapakita. Yan, ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay namamalo at nananaway. Yan. Hindi rin po lingid ito sa atin, mga kapatid, na kahit mahal tayo ng Diyos, kung ialin tulad natin, di ba? Ang mga magulang, di ba sabi nga sa kasabihan, pinapalo ng magulang ang kanilang mga minamahal na anak. Itinutuwid ng mga magulang ang kanilang minamahal na mga anak. Di ba ang mga magulang na responsable, yung irresponsible niya, responsible na mga magulang, talagang itinutuwid po nila ang kanilang mga anak. Pinapalo. Lalong-lalo na yung mga anak ay nagiging pasaway. Di ba? Hindi nakikinig.
Ayan. Sa mga magulang, hindi sumusunod, walang respeto. Halimbawa, ganon. Di ba, anong ginagawa ng mga magulang? Lalo yung mga bata pa. Di ba, yung mga pasaway, yung makukulit. Anong gagawin ng mga magulang? Di ba? Inukurot, pinapalo, para maramdaman niya. Hindi ibig sabihin na ganon, yan, sa mga bata, yan, sa mga young people kung minsan, di ba? Sa mga young people, pinagsasabihan. Kasi kapag mga young people na, hindi na pinapalo yan eh. Kasi mayroon na silang sariling, alam na nila yung mabuti at masama, ang gagawin na lang ng mga magulang, pagsasabihan, di ba? Hindi ibig sabihin, pag pinagsabihan kayo, o sa mga bata, pinalo kayo, hindi kayo mahal ng iyong mga magulang. Mas mahal kayo. Pagpapakita yan na minamahal talaga kayo kasi itinutuwid nila kayo. Kaya nga sabi ng Biblia, open rebuke is better than secret love. Di ba? Napakaliwanag sa Ecclesiastes yata yun eh. Mga ngaral. Di ba? Open rebuke is better than secret love. Na kung saan nagpapakita ng talagang pagmamahal. At ganoon din po, inalintulad dito, ang pag-ibig ng Diyos ay namamalo at nananaway. Kumbaga, dahil mahal tayo ng Diyos, halimbawa, lumiliis na tayo ng landas, kasi may mga ganun eh. May mga Kristiyanong lumiliis din ng landas. May mga mananampalatayang nagiging matigas din ang ulo. May mga mananampalatayang pasaway, suwail kung minsan. Hindi sumusunod sa Diyos. Yan. Kaya ang gagawin ng Diyos, gagawa siya ng kaparaanan. Hindi ibig sabihin pag pinalo ka, pinarusahan ka ng Diyos, hindi ka na mahal, mga kapatid. Yun nga eh, laging sinasabi, di ba? Yung patuto ni Pastor noon. Alam niya na yung binusbos niya iti pigsana. Amunan nga yung nga kumbaga di nagsakit isuna iti last year sayay din tulad lang natin na amunan nga na yan na kuha na ti bagbaginan di man yung tawang na dayayon inabusunan kakabsat kat siyempre alam niya na talaga yung pagsubok na nagkasakit siya parang pagtutuwid yun ng Diyos sa kanya parang parusa pagpaalala ng Diyos na kung saan. Diba? Yung mga bagay lang na yan pagpapaalala lang ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin pag nakakaranas tayo ng mga bagay na yan, kasi binabaliktad natin kung minsan nagiging negatibo yung kaisipan natin pag tayo po ay napaparusahan o nakakaranas ng pagsubok. Hindi natin kasi inaamin, ma-pride kasi tayo kung minsan mga kapatid, di ba? Hindi natin inaamin na tayo ay nagkasala. Hindi natin inaamin na kasalanan natin kung bakit tayo nagkasakit, kung bakit tayo ganito, ganyan. Isinisisi natin sa Diyos kung minsan lahat, di ba? Pero hindi po mga kapatid. Kung minsan tayo rin po ang gumagawa ng kadahilanan kung bakit nararanasan natin ang mga bagay-bagay na yan. Kaya nga ito'y paalala lamang ng Panginoon. Kumbaga, gusto lamang ng Diyos na ituwid tayo. Gusto lamang ng Diyos na palalahanan tayo para hindi na natin ipagpatuloy pa yung katigasan ng ating ulo, yung pagsuway natin o yung ginagawa nating kasamaan o masama sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, sabi niya sa Pahayag 3:19, mga kapatid, tingnan natin. Ito yung teksto natin. Na kung saan, sabi niya, dito po ay sulat sa iglesia ng Laodicea, na kung saan address din po ito sa atin, na kung saan dito po ipaalala po, sabi niya, tinuturuan ko't sinusupil, sabi niya, tinuturuan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Tulad din po sa mga Israelito, mga kapatid, tinuturuan ko't sinusupil lahat ng aking iniibig. Ibig sabihin, pag nakakaranas pala tayo ng ganyan, o yung mga problemang yan, na alam natin na tayo rin ang may kasalanan, ibig sabihin, mag-response tayo. Ang dapat natin gawin, magpasalamat sa Diyos. Kasi nga, mahal tayo ng Diyos, itinutuwid tayo. Sabi niya dito, kaya nga, magsikap ka. Diba yan? Dito, pagsisiyan mo't talikdan ang iyong kasamaan. Kung yan ay nararanasan mo, kung sinusupil ka na, itinutuwid ka ng Diyos, gising. Huwag kang tulog-tulog. Pansinin mo.
Huwag mong didmain. Didmain, mga kapatid. Kasi tayo, mahilig tayo sa didma-didmaan. Diba? Dinididma natin ang Diyos. Itinutuwid na nga tayo. Lalong-lalo sa bansang Israel, ganyan di ba? Itinutuwid sila ng Diyos, dinididma nila, bahala sila, kawawa sila. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kung ayaw natin maging mas worse ang ating buhay, kaya nga maraming ganito maraming Kristiyanong nagiging worse ang kanilang buhay dahil hindi nila pinapansin yung pagtutuwid ng Diyos sa kanila. Hindi sila nagpapadisiplina sa Diyos, mga kapatid. Ginagawa pa rin nila, pinipilit pa rin nila, ang gusto nilang gawin. Yan. Kaya nga inaayaan na sila ng Diyos. Anong nangyari sa kanila? Kaya hindi talaga masisisi ang Diyos. Tayo dapat ang masisisi o sila dapat ang masisisi. Kasi nga, sila rin mismo Sila rin mismo, ayaw nila kasing magpatuwid. Even sa Hebreo 12, 5 and 6, mga kapatid. Yan. Hebreo 12, 5 and 6, dinagdag ko lang to na kuan. Text 2 natin. Supporting text natin dito. Sabi niya dito, 5 and 6, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Sabi niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Question mark. Anak, sabi niya, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarusahan niya. Sapagkat, sabi niya dito, pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang mga itinuturing niyang mga anak. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos pag nararanasan mo yan. Anak ka ng Diyos kung alam mo na nagkasala ka at itinutuwid ka ng Panginoon. Ayaw ng Diyos kasi nga doon pa lamang, di ba, sa teksto natin, ipresenta tayo ng Diyos na banal at walang kapintasan, di ba? Inirang tayo dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, di ba? Hinirang niya na tayo bago palikay ng sanlibutan, di ba? Sabi niya doon, upang tayo ay maging banal at walang kapintasan. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po ay gusto ng Diyos na manatili doon sa kabanalan at walang kapintasan para presentable lagi tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga napakaganda na magpatuwid tayo. Di ba? Sinusuway ng Diyos ang nagkakamali, mga kapatid. Sinusuway niya yung mga nagkakamali. Pinapalo ng Diyos ang mga nagkakasala sa Kanya. Di ba? Dito sa ating teksto, ulitin ko, anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarusahan niya, sapagkat, sabi niya, pinarusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Then, yan, mayroon pa. Dito natin, susukatin natin ngayon ang pag-ibig ng Diyos. Masusukat kaya natin. Sukat ng pag-ibig ng Diyos. Sa 5. Diba? Sabi niya doon, dito sa ating teksto, tingnan nga natin. Yan. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo dahil sa pagsuway. Yan. Sukat ng pag-ibig ng Diyos. Malawak, mga kapatid. Kung ialin tulad natin yung mga bituin sa langit, kaya mo bang bilangin? Ganyan kalawak ang pagmamahal ng Diyos. Itingala mo yung mata mo sa langit paggabi. Pag hindi maulap, kasi tag-ulan ngayon Pag hindi po maulap, yung magandang panahon. Pag tingnan mo yung mga bituin sa langit, kaya mo kayang bilangin? Sino kayang tao na? Yan, sino po yung alam nyong tao na ang nakabilang sa bituin sa langit? Ayan. Sino po makakapagsabi dito, mga kapatid? Mayroon na ba kayong nabalitaang isang tao na sinubukan niyang bilangin ang mga bituin sa langit at nabilang niya ito? Pakta-pakta lang, di mo kausat. Awan, di tayo kaya. Ganun. Ganyan ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi mo kayang bilangin. Napakalawak, mga kapatid. Napakalawak. Kulang pang kalangitan para i-describe yan, mga kapatid. Kulang pang mundo nating ito. Ang kalawakang ito para i-describe ang pagmamahal ng Diyos.
Di lamang yan eh. Napakamahaba. Walang sukat, mga kapatid. Hindi kayang sukatin ng haba ng kanyang pagmamahal. Napakataas. Hindi kayang abutin, mga kapatid. Napakalalim, hindi kayang sisirin. Ganyan, mga kapatid. Talagang hindi mo kulang bumtak ti utak tayo iti managpanunot iti ayat iti apo kada tayo. Ya, sa malpas da iti ya. Kurang iti kakabsat sasaulaeng. Wala di natin kayang i-describe. Kahit na yung gamitin natin ang dagat, di ba? Bilang tinta para isulat lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin kulang. Talagang mapagmahal ang Diyos. Mapagmahal. Sobra ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palpasan tayo, hindi ko alangan na itikuan. Tuloy ito ni Pastor Ryan Jen. Mga kapatid, manumulang mituton. Tiday ito agundaway, siguron. Ipaunakon niya. Kadagiti asampay nga makammo sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po yung huling sandi ko na po. Yan, dito sa church lamang, dito po sa San Miguel. Dito sa church natin, mga kapatid Kasi maililipat lamang po ako. Yan. Maililipat po ako ng destino. Kumbaga, ito na po yung uling linggo ko po na makakasama kayo sa Sunday service, mga kapatid. Ako po ay may didestino na po doon sa Dasul, sa Makalang po. Ako na po yung magiging bagong pastor po nila doon. At next week po, i-install na po ako doon ni Pastor Romy Pader. Malungkot man ang aking kuan dahil isa po sa church na ito. Gusto ko lamang po magpasalamat sa inyo na mga membro. Unang-una sa Diyos, kalawas kila pastor sa kanyang pamilya na kung saan sila po yung tumanggap, di ba? Noong mga panahon na nanghina, noong mga panahon na naglupaypay din at nawala na ng pag-asa na may pagpapatuloy ang paglilingkod sa Diyos. Pero nung mga panahon na umupo at naging membro lang, para bagang nandun yung puso na kung saan di mo talaga maiwasan na ang Diyos ay kikilos sa buhay mo. Naranasan ko nagtrabaho, pero hindi rin nagtagal. Yan, umalis. Kasi nga, alam ko na may layunin ang Panginoon. Kung tinawag ka sa pagpapastor, doon ka talaga. Di mo matatakbuhan yan. Irrevocable yung calling at pagkatawag ng Diyos. Di mo matatakbuhan at hindi mo talaga kayang takbuhan yan. Susundan at susundan ka at talagang dapat ipagpatuloy mo yan. Kaya nga, salamat dahil isa sila sa nag-restore at bumuhay sa yung pagpapastor. At ganoon din sa inyo na kayo po yung isang naging kasangkapan upang maging matatag tayo. Nakita ko yung paglago natin, di ba? Isa po kayo inspirasyon sa akin na kung saan sa new journey ko, maalala ko kayo at hindi ako mababalisa yan, sa paglilingkod. At isa po kayo sa talagang nag-pray. Salamat sa mga prayer ninyo sa akin, sa aking pamilya, na talagang sinuportan niyo po kami sa lahat, mga kapatid. Kaya nga, ibibigay ko po yung taus-pusong pasasalamat sa inyo, mga kapatid, sa mga leaders natin, yan, sa mga kwan. Pero, isa po sa kahilingan ko pa rin ay patuloy ninyo kaming isama sa panalangin ninyo, mga kapatid. Kasi alam naman natin yung sitwasyon doon, parang mag-uumpisa ulit. Walang lote, magre-rent lang ng bahay na pag-churchan. The same time, doon na kami matutulog, magiging bahay namin. At ipag-pray natin na makabili po sa lalong madaling panahon ng lote, mga kapatid, na pagpapatayuan ng church natin. At alam ko na ang church na ito, na pinanggalingan ko, hindi nyo kami pababayaan.
Yan. Kaya nga darating din yung panahon na ihingi ulit ako ng tulong ninyo. Pero alam ko po, nataos puso ko po kayo kasi nga nakita ko, isa po kayo talaga sa mga tumulong sa amin. Kaya praise the Lord. Salamat po sa Diyos na lahat tayo ay patuloy na lumalago. Ang kahilingan ko at talagang panalangin din ay magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag na po nating asamin na tumalikod pa sa Panginoon, magpatuloy po tayo. Huwag tayong magpa-apekto sa mga problema na dinaranas po natin, mga kapatid, sa mga suliranin. Kundi magpatuloy po tayo. Patuloy nating isa pamuhay yung mga itinuturo sa atin ng mga salita ng Panginoon. At patuloy natin ipanalangin din po yung mga leaders natin, ang mga pastor natin, at ang bawat isa. Dapat tayo po ay nagkakaisa at nagtutulungan lagi, mga kapatid. Kaya para sa ganun, at patuloy tayong lumago. Kaya nga, salamat sa inyo at salamat po sa iglesyang ito na nagmold muli sa akin, nagpatatag at nagpalakas sa akin. Yan. Kaya Pastor, salamat po, Pastor. Yan. Praise the Lord. Yan. Diyan po magtatapos. Praise the Lord po. Yan. May mga katanungan pa o tapos na. Yan. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan. Hiniling ko nga po na tayong lahat ay tumayo at manalangin na po. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong dakilang pagmamahal sa amin. Even sa iyo pong dakilang habag na sa pamagitan ng mga ito, Lord. Kami ay nandito. Kami ay mga anak po ninyo. Kami ay mga lingkod ninyo at patuloy na naglilingkod sa inyo. Salamat po, God, sa oportunidad na yan. At tulungan niyo po kami na matiling matatag, malakas, at patuloy na lumalago sa aming spiritual na buhay upang hindi po kami manghina, hindi po kami maapektuhan sa mga problema. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mong patatagin ang mga lingkod po ninyo sa iglesyang ito. Salamat po, Panginoon, sa buhay po nila na nakikita po ng mga lingkod ninyo, Panginoon. Isa po sila sa mga inspirasyon po namin kung bakit kami ay nagpapatuloy na magpastor. Kaya Lord, tulungan niyo po ang bawat isa. Patuloy mong palaguin ang iglesyang ito. Patuloy mong patatagin, Panginoon, ang iglesyang ito. At patuloy mong ipagkaloob ang lahat ng pangangailangan ng iglesyang ito. Ang aming mahal na pastor, patuloy mo siyang patatagin, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay. O God, na yung itinalaga sa iglesyang ito, na mga siwa, Panginoon, magbantay. Ang dalangin namin, patuloy mo siyang palakasin, patatagin, O Lord. Patuloy mo siyang tulungan, O God, anumang karamdaman, alisin po ninyo sa pangalan ni Jesus. Sa mga programa po niya, sa mga plano po niya, Panginoon, your will be done, Panginoong Diyos, sa ikalalago po ng iglesyang ito. Ganda po ng iglesyang ito, upang sa ganon, ang iglesyang ito ay patuloy na nagkakaisa, nagpapalakasan, nagpapatatagan, Panginoon. Ang dalangin po namin ay patuloy, O God, na pagpapala ang iyo pong ibuhos sa iglesyang ito. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Pangalagaan niyo po kami, 10 ng aming pamilya. Darako na po kami sa ikalawang gawain ng dalangin namin. Ay patuloy mong kasihan ang iyong mga lingkod na iyong gagamitin. Manguna ka at ay patuloy mong iprana sa iyong pong presensya ang banal na Espiritu, Panginoon, na kikilos sa buhay ng bawat isa. Salamat po, God. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan na Jesus. Amen. God bless you po sa ating lahat.